Magandang oras po sa inyong lahat. Mga kaibigan, ako po si Mr. Supernatural Power Vlog. Bago ang lahat, isubscribe po ninyo ang aking YouTube channel, i-share at saka i-likes para lagi po kayong updated sa aking mga bagong mga upload o mga adventurous activities. Okay. So ito sa oras na ito ay babahagi ko po sa inyo ang tungkol kung ano ang paraan o ano-ano ang mga paraan sa panggayuma. Okay. Ito, ang panggayuma ay para sa mga panghikayat, pang-akit, halimbawa, negosyo, pwede yun. Pangkaibigan, pwede yun. Pwede rin sa mga naging kaalitan o kaaway o sa mga masusungit o sa mga matatapang at galit. Yun pong mga uri ng mga panggayuma ay ito ay nakakabuti kung ito'y ginagamit sa mabuting paraan. Ito rin ay pwede panghikayat sa babae o lalaki. Pwede mo itong gamitin sa ganyang paraan para lang ang iyong nagustuhan ay mapasayo at maakit sa'yo. Pwede rin sa mga asawa nagkakahiwalay o galit o na laging nag-aaway. Pwede mo rin itong gamitin so para hindi kayo mag-away. So sa mga nagkakahiwalay o sa mga kailangan mong mapabait o mahikayat ang iyong kaibigan, ang iyong mga kaalitan o mga uri na mga tao na hindi kaaya-aya para sa'yo, kailangan mong gamitan ng panggayuma. So, ang panggayuma ay maraming mga pamamaraan. May gumagamit ng orasyon, may gumagamit na Latin, may gumagamit ng mga bagay-bagay na kagaya ng pabango, may mga gumagamit ng mga hanggang isip lamang. Ang orasyon po, ibig sabihin sa Tagalog ay dasal. Yun po ang ibig sabihin sa orasyon. Ang ibig sabihin naman sa Latin words, ito yung mga salita na iba ang lingwahe. So, ang orasyon o Latin words dito sa Pilipinas, pag ang ibang salita ang ginagamit mo dito, maaring madaling ang epekto o ibang madaling magresulta. Pero ito ay magdepende sa mga taong gumagamit. So, yun po ang katangian o pamamaraan ng gayuma. So, yun, kailangan din, ano ba ang dapat gagawin para maging epektibo ang pagpanggayuma? So, kailangan po natin ang gagawin ay itong ituturo ko sa inyo o ibabahagi ko sa inyo isang paraan na pang-all-araw, pangkalahatan na devosyon o pangkalahatan na sakripisyo na ito ay gagana o maging magresulta kung ano man ang orasyon na inyong ginagamit o mga Latin words na inyong ginagamit o anumang uri ng mga pabango na may mga orasyon o salita na hinahalo. So, ito po ang paraan. Una, kailangan lang po ninyo mag-adjust ng pagkain. Bakit tayo mag-adjust ng pagkain? Dahil po, kung hindi tayo mag-adjust ng pagkain, isang halimbawa lang. Halimbawa sa sarili mo, ilang taon ka na nagdarasal, ilang taon ka na nanalangin, lumuhod ka, nagpapatira pa ka. Pero hanggang ngayon, kung pansinin mo, hindi
dinig sa mga importante mo kahilingan. Dahil mayroon tayong kakulangan. So, ang proseso po niyan, bakit kailangan natin mag-adjust sa pagkain? Paano ba mag-adjust ng pagkain? Una, yung ulam. Ano bang ulam na meron? Karne o isda. Yun ay kailangan tatanggalin. So, ibig sabihin, kailangan mong mag-adjust. Kailangan mong huminto sa pagkain ng mga sinasabing may proteina, may mga vitamins. Pero tandaan nyo, ang kalabaw, kambing, kabayo, pag kumakain ng damo ay lumalakas sila. So, yun po ang isang tandaan ninyo. Saan ba kumukuha ng energy ang mga hayop na yan? Diba? Sa mga halaman. Diba? Saan ba sila kumukuha ng lakas? Diba? Sa mga damo na kanilang kinakain. Mayroon silang mga kakayahan na hindi nagawa ng tao. Nakakita sila ng mga hindi tao. Mga sinasabi nila ng mga enkantado, mga duwende o anumang nilalang na hindi nakikita sa ordinaryong tao. So, mayroon palang epekto ang pagkain sa gawain natin. So sa madaling salita, pag ang pagkain ay nag-adjust ka sa pagkain mo, binubuhay mo ang iyong espiritual na pamumuhay. Binabalanse mo ang iyong. So, ang espiritual na buhay at saka ang material na buhay na yun ang katawan natin, kailangan po natin i-balanse. So, paano po natin i-balanse? Okay. Kailangan din nating tugunan ang pangangailangan ng espiritual nating buhay. Sa ano natin paraan para matugunan? Una, kailangan po nating mag-adjust ng uri ng pagkain na mayroon tayo. Bawal po ang ulam, isda, karne, o anumang uri na may buhay, na may hininga. No? Lahat, shell, may kaliskis o wala. So, yun yung mga uri na tinutukoy kong ulam na hindi pwedeng kainin. So, yan po, inuunti-unti mong binubuhay ang lakas o kapangyarihan sa espiritu mo ng pamumuhay, sa espiritual na pamumuhay. So ang nararamdaman ng iyong katawan na pisikal ay parang nanibago, di ba? Parang gumagaan, parang may kulang talaga sa iyong katawan. Pero hindi ganun. Kundi binabalanse mo lang ang iyong espiritual na pamumuhay at material na pamumuhay. So, kailangan po natin i-adjust. So, ang physical din natin na katawan, minsan, pag nanalangin o nagdarasal, hindi dinidinig dahil naharangan sa mga uri ng mga pagkain na siyang nagbibigay na panghihina sa espiritual na pamumuhay. So, kailangan po natin i-adjust yun. So, hindi lang sa ulam o anumang uri na may hininga ang bawal. Kailangan po rin natin ibawal ang mga bisyo. Lasinggo, lasingga, yosi, pagmumura, mga hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong umintindi. So, yung mga uri ng bisyo na yan, mga
sabi nilang shabu, marijuana, o anong uri ng bisyo, sugal. Yang mga uri na yung bisyo na yan ay bawal din yan. So, bakit binabawal yan? Dahil nais mong mamumuhay sa espiritual na buhay, sa espiritual na pamumuhay. So, kailangan mong i-adjust yan. Anong dahilan para po mabalanse ang iyong espiritual na pamumuhay at physical na pamumuhay? So, nararamdaman nyo po na kung i-adjust nyo yan, ang luho ng iyong katawan ay nanibago. Diba? So, bakit po natin gagawin yan? Para po, ang iyong katawan, pag nanalangin o nagdarasal, humihiling sa uri ng kanyang yung gusto niyang hilingin, ang espiritu niya ay makipag-connect doon sa Diyos. Makipag-connect doon sa makapangyarihang Diyos. So, yung katawan, ang kanyang kakonek ay mapunta sa espiritual na pamumuhay. At ang espiritual na pamumuhay, siya ding makipag-connect doon sa Diyos. So, ang mangyari, dahil ang espiritu mo ay may kakayahan at kapangyarihan, dahil nagkaintindihan sila sa iyong espiritu at katawan. So, yun po ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-adjust sa mga uri ng pagkain at uri ng bisyo at pagmumura. So, yun po ang pamaraan kung paano ka mamumuhay sa spiritual life. So, maramdaman mo naman din na, uy, ang katawan ko parang nanghihina. Uy, parang parang namimiss ko yung pagkain, namimiss ko yung nilalasap ng aking katawan. Pero, dahil gusto mong mamumuhay sa espiritual na pamamaraan at buhay ng espiritual, kailangan mong i-adjust ng ganun. Bakit? Para lahat ng iyong gusto ay matugunan. So, yun po ang resulta kung bakit tayo mag-adjust ng pagkain. Kung magtanong naman kayo, kung sakali hindi kami mag-adjust ng pagkain, ano resulta? Madali lang sagot niyan. Kagaya ngayon na inyong nararamdaman. Ilang beses kayo nanalangin, ilang beses kayo lumuluhod, ilang beses kayo lumuluha, ilang beses kayo nagkaroon ng problema. Ang tanong, dinidinig ba ng Panginoon ang inyong dinadalangin? Ang sagot, nasa inyo po ang sagot. So, para po tayo dinggin, mamumuhay tayo sa espiritual na pamamaraan. So, yun po, doon na po tayo, di ba? Okay. Para kung gusto mo talaga mag-level up o mag-upgrade, dahil bawal sa'yo, dahil halimbawa, okay ka na, natugunan mo sa loob ng ilang buwan ang hindi pagkain ng ulam, kailangan mo naman mag-adjust na hindi kumain na may timpla. Kailangan mo lang kainin kanin. Tapos ang ulam mo ay prutas. O ulam mo ay gulay na walang bitsin, na walang asin. Oh. So, andyan na naman tayo dahil kanina ang pinag-usapan natin ay tungkol sa mga bawal about sa ulam. Okay. At sa mga bisyo. So, ngayon dito naman tayo sa walang timpla. Walang asin, walang bitsin, magic sarap. At walang toyo, walang pates, walang gatas, walang coffee, walang juice, walang soft drinks. Yun na naman ang gagawin natin para maging upgrade tayo sa ating spiritual na
pamumuhay. No? So, inuunti-unti mong binabalanse ang iyong spiritual na buhay at physical na buhay. So, ano pa kung resulta nun? So, kung sakali nabuo mo na yung hindi pagkain ng ulam at pagtanggal ng bisyo, ando na po kayo sa level 70%. Kung sagrado pa yan, 70% pa lang. So, kung tanggalin mo na yung, kung mag-upgrade ka na, gusto mong pumasa, 75% to 80%, kailangan mo na walang bitsin, walang gatas, walang coffee, walang soft drinks, walang juice, kundi normal lang na tubig. Normal na tubig, hindi malamig, hindi nilagyan ng ice, normal lang. Tapos, ang tanong naman, ano naman ang kakainin ko? Ang kakainin mo lang, simple lang, kanin. Tapos, lagyan mo ng ulam na saging, o mangga, o prutas. Pwede. So, pwede rin gulay na walang bitsin, walang asin. So, yan ay papunta na sa 75% to 80%. So, may kunti ka ng kaalaman na matugunan ang iyong panalangin o dasal. So, yung gayuma, yung mga Latin words o orasyon o mga pabango o mga halaman na pwedeng gawing gayuma, ito ay maging epektibo. No? Na gagana ito. So, kailangan mo namang mag-adjust ng walang bitsin, magic sarap, wala. Gulay lang, steam, gulay. Okay? Kung gusto niyo magkaroon ng lasa ang gulay ninyo, huwag niyong damihan ng sabaw. Halimbawa, hugasan niyo yung gulay. Tapos, lagyan mo ng kamatis. Yun, lagyan mo ng mga yung ingredients na sibuyas bombay, bawang, loya, o anumang uri ng ricados na pwede mo ihalo doon para masarap. So, wag mo nang, kung hugasan mo yung gulay, wag mo na lagyan tubig. Steam. Tapos, sasarap yun dahil may mga ricados. So, hindi ka mahirapan. So, pwede mo na yun iulam sa iyong kanin. Pwede ka rin hindi na magkanin, gulay na lang. So, yun, magkaroon ka ng rating nun ay 75% to 80%. So, ito, itinuturo ko po sa inyo sa mga nais lang matuto at sa nais lang magkaroon ng kaalaman tungkol sa nais ninyong mangyari sa buhay ninyo. So, kung tapos na po tayo, dahil 3 months yun, 3 months yung bawal ang ulam. Pagkatapos mo yan, 3 months uli ng walang bitsin, magic sarap, gatas, coffee, juice, 3 buwan yun. So, nagkaroon ka ng 75 to 80% grade na magkaroon ng may kunting epektibo kung ikaw ay nag-oorasyon o naglalatin o gumagamit ng mga panggayuma na bagay, halaman na panggayuma, pabango na panggayuma. Pwede mo na. Mayroon na siyang reaction. Mayroon na siyang result kahit papaano. So, kung gusto talaga natin na mag-upgrade tayo uli, dito na naman tayo sa loob ng 3 buwan na naman to. Hilaw. Puro hilaw. Halimbawa, saging na hinog, pwede mo kainin. Hindi ka na dumadaan ng pagkain na naluluto. Wala nang naluluto. Saging, hinog, latundan, lakatan. Basta pwedeng kainin.
na hilaw. Lahat na hilaw na pwedeng kainin. Tapos tubig. Walang bisyo, walang juice, drinks, coffee, etc. na pinag-usapan natin kanina. So, dito na tayo sa 85% to 90% grade ratings para maging mabilis ang epekto sa iyong gayuma o orasyon. So, yun po ang proseso. Hilaw sa loob ng ilang buwan, 3 buwan. 3 buwan, puro hilaw, tubig. Ibig sabihin, hindi dumadaan ng pagluluto, hindi dumadaan sa mainit, hindi dumadaan ng pinapakulo, hindi dumadaan sa apoy, lahat, kundi hilaw lamang. So, 85% to 90%. So, yun. So, yun, magkaroon ka ng epektibo nun dahil 85% to 90%, alam mo na kung gaano ka malapit sa Diyos. Paano naman kung mag-upgrade talaga? Okay. Kailangan mo lang, kung gusto mo, sa loob ng 3 buwan, puro ka lang tubig. Basta, kaya mo. 3 buwan, puro tubig. Basta, kaya mo. So, kukunin mo na yung 90% to 95%. 3 buwan din yan. So, diyan tayo mapunta sa 90% to 95% na epektibo ang ating maging epektibo ang resulta sa ating ginagawa. So, yun ay pangkalahatan na. Pwede ka namang gamot, pwede ka namang kulam, pwede ka namang gayuma, lahat pwede. Pero tandaan nyo, huwag nyong kalimutan magbasa ng Bible. Biblia. Dahil ang Biblia o Bible ay siyang magtuturo sa inyo kung paano din mamumuhay dito sa ibabaw ng lupa na naayon sa kalooban ng Diyos. Ganon po siya kasimple. Ang gawain na ito ay para lamang sa mga lalo na walang trabaho. Kaya to sa mga walang trabaho at kaya rin to sa mga may trabaho. Na mga, halimbawa, nakaupo lamang sa office, magaan lang. Kaya yan sa mga nais matuto. So, yun po ang proseso kung paano maging epektibo ang gayuma, ang pagpanggamot. Yung tinuro ko sa inyo, yun ay pang all around. So, yun po ang aking ibinabahagi sa inyo tungkol sa gayuma. No? Pero ginagamit ko ang isang proseso na pangkalahatan. Yung sinasabi na lang devotion, 49 days. Tapos nagdadasal. Tapos kumakain ka lang kung ano-ano. Wala pong resulta yan. Para ka lang nananalangin o nagsasalita na walang kahulugan o walang kabuluhan. Para ka lang sumusuntok sa hangin na walang natatamaan. So, subukan nyo sa mga nais lamang. So, yun po ang proseso kung paano maging epektibo ang mga gayuma o orasyon o Latin o mga uri ng halaman na pwedeng panggayuma. Yun po ang sitwasyon o paraan.